Okay, so good evening po. Good evening po sa lahat. Ah, malinaw ho ba itong malinaw ho ba ang ating nawa ay maging malinaw po sa atin ang signal, no? Nariyan na ho ba kayo, mga kapatid? So good evening po. Mukhang maganda naman ang ating reception sa gabing ito. Tayo po ay magpapatuloy, no? So, praise God. I-share ko lang po yung link sa ating mga kapatiran na maaring naghihintay, maaari namang hindi, no? Okay. Okay, so hope na yan. Okay. Okay, so magandang gabi po Ate Andrea, Ate Luz, Kanga, no? At salamat sa Diyos, mukhang maayos naman yung ating reception sa gabing ito. Ah, kung kayo po ay yan, ah, kung tingin ninyo ay walang sound, ay pakisabi niya lang. Pero mukhang meron naman, no? Ah, good evening po Ate Permalex. Okay. So, ayan. So, salamat sa Diyos. Tayo po ay manalangin upang hilingin natin sa Panginoon ang biyaya niya at pag-asa niya. Pag-asa na ipagkaloob sa atin sa taon na ito. Panginoon, marami pong salamat o Diyos sa gabing ito. Maraming salamat sa panahon at pagkakataon na kami magkasama-sama online at dalangin namin na iyong nga pong pagpalain ang bawat isa. At hiling din po namin, O Diyos, punuin niyo ang aming puso ng pag-asa, pananalig at patuloy pong pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Nagpapasalamat kami, O Diyos, na kami sinamahan ninyo sa buong taon ng 2025. At sa panibagong taon na ito na pinagkatiwala nyo sa amin sa 2026, dalangin namin, Panginoon, na patuloy ang pagsama ninyo, ang gabay ninyo, ang pagpapala ninyo ay dumako sa amin, sa aming pamilya, sa mahal namin sa buhay, maging sa aming mga kapatiran, at maging sa iglesia lokal na kung saan kami nabibilang. Patuloy ka, O Diyos, na maihayag sa aming buhay. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 No? So, okay. Magandang gabi po, no? Magandang gabi po sa lahat.
Welcome po sa TIC Midweek Service. Kung naman ay hindi halatang nilalamig, tatlong patong lang ako ng damit. Kailangan ng pampatong sa ulo. Okay, so magandang gabi. At sa gabing ito, tayo po ay magpapasimula ng isang series. At ito po ay tungkol sa Book of Genesis, no? Panimulang taon at pag-aaralan natin ang aklat ng mga panimula. Yan. In the beginning, God. No? In the beginning, God. Yan po yung ating title sa gabing ito o sa buong series na ito. At sa awat habag ng Diyos, itutuloy po natin itong pag-aaral na ito. Pagkatapos siguro ng sa Genesis ay titingnan natin yung papaano ang Diyos natin ay covenanting God. No, aaralin natin yung kanyang mga covenant na isinagawa na nai-record sa Biblia hanggang sa dumating sa atin sa New Covenant o tinatawag na Christian Covenant, no? At salamat po. Okay, so salamat po Ate Maymay, Ate Ibon, Ate Bing, no? Salamat sa pagsama. Sige po, nayamang tayo po ay nakapanalangin. Kung kayo po ay may mga praise item, mga bagay na gusto nyong ipagpasalamat sa Diyos, maaari nyo pong i-type dyan sa comment section ang mga bagay o isang bagay na gusto nyong ipagpasalamat sa Diyos. Maaring recent na katugunan sa panalangin, pananagumpay sa pagsubok, o ang pagpapasalamat sa Panginoon sa nakalipas na taon. So kung ano mang bagay yan, no? Maaari nating i-declare, isabihin, sa maikling pamamaraan ang ating pasasalamat at pagkilala sa Diyos. Sige po, tayo po ay dadako sa isang awitin. Atin po itong sundan, mga kapatid. Pagkilala na tunay na ang Diyos ay napakabuti at wala siyang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayak ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala
Amen. Tunay nga po na walang katulad ang Diyos. Ah, Salamat sa Panginoon. Salamat po sa pagsama ninyo, Ate Lesil, Ate Reza, Ate Ami, Ate Maui, no? Good evening po sa inyo. Nawa ay nasa mainit kayong kalagayan, no? Medyo nagbukas ang centralized aircon ng Taiwan at ah, na medyo tayo ay nilalamig, no? So Ate Isabel, kumusta po kayo dyan? Na-miss ninyo ang lamig ngayon dito sa Taiwan. Sige po, tayo po ay dumako sa dadako na sa salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon na may pagkakataon na tayo po ay mapalakas at mapatatag ang ating pananalig, pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At gaya nga po ng nasusulat, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So magandang gabi po Ate Leonie, no? Kumusta po ang inyong kambal na si Ate Mila? Nawa ay hindi kayo nilalamig, no? Sige po, tayo po ay dumako sa salita ng Diyos. At minsan pa nga ay welcome sa midweek service. Okay, good evening po Ate Lani. Ah, Kumusta kayo dyan sa Walien? Okay, mabuti naman daw ang Ate Isabel, no? Sa awat habag ng Panginoon. Sige po, tayo po'y dumako sa salita ng Diyos at sa pagkakataon na ito, atin pong babalikan yung unang aklat ng Biblia, no? Yung Book of Genesis. At ito po ay a study in the Book of Genesis, in the beginning. Ito po ay series ng in the beginning. Marami pong simula at pinasimulan ang Diyos sa aklat ng Genesis. Tayo po ay magpapasimula kung sino ang Diyos. At yun po ay nasa aklat ng Genesis. So in the beginning, God. Okay. Sabi roon sa verse 1 and 2, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Okay, so pagtutunuan natin ngayong gabing ito ay yung verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Pasimula ay nilikha ng Diyos ang kalangitan at ang lupa. Okay. So dito po, makikita natin that the Bible begins with the words, in the beginning, God created the heavens and the earth. Napakalaking bagay iyon, lalo na sa pananalig at pananampalataya, na bago pa nagkaroon ng oras, no, before time, matter, or humanity existed, God was. He is the eternal sovereign creator. Ano ibig sabihin yon? Hindi po siya nilikha, no? Siya po yung cause. Siya po yung nagpasimula, no? Wala siyang simula, pero siya yung nagpasimula ng lahat ng bagay na nilikha. Maging ang panahon, ang oras, no? Ang pagkakalikha natin bilang mga tao, ang Diyos po ang nagpasimula. So ito pong passage na ito ay nagpapakita ng foundational truth ng ating pananampalataya, that God rules, God speaks, and God sustains. God created.
Yan, no? God created. Ayan po ay isang isang phrase o isang statement na punong-puno ng katotohanan, no? God created. Okay, so tuloy natin. So God creates by His Word. Yan. Kita ho natin, God creates by His Word. Gaano ka-importante na maunawaan natin that God creates by His Word. Gaano ka-importante yon? Una, sabi ro sa Genesis 1:3, and God said, let there be light, and there was light. Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord the heavens were made. Through him all things were made. Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord. Dun sa John 1:3, through him all things were made. Now, yung verse 1 nun, alam natin na ito'y tumutukoy kay Jesus bilang the Word at siya po ay nahayag sa laman o sa pagiging tao. So dito po makikita natin na ang creation is not accidental or chaotic. Hindi po siya bigla na lamang may sumabog at dahil may sumabog, may nabuo at hanggang nagkaroon ng buhay. Hindi po, no? Siya po ay intentional. It is intentional, spoken into existence by God's Word. At napaka-importante rin yan lagi, no? Spoken into existence by God's Word. Remember, di ba? Hindi lamang sa tinapay tayo nabubuhay, hindi lamang sa kanin, kundi sa mga salita ng Diyos. So bakit po? His word is powerful. His word is effective. His word is creative. No, tatlong bagay about the word of God, about God's word, powerful, effective, and creative. Hindi lamang sa lakas, no, kundi may nalilikha at lumilikha. No? At ito po ay epektibo, marinaw po yan, no? At God creates by His Word, mga kapatid. The same Word that created light can bring light into our darkness. The same Word that created the 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 vegetation, no, ay nagbibigay ng provision, no? The same word that created yung mga animals can give us companion. Okay, so napaka-importante ho ng salita ng Diyos. At ito po yung foundation ng ating pananalig at pananampalataya, na ang sinasabi ng Diyos ay makapangyarihan, powerful, effective, and creative. Okay? Napaka-importante yan. Okay, so magandang gabi po. Magandang gabi, Ate Au. No? At nawa ay maayos kayo dyan sa Cavite. Okay, so ituloy natin. Ano yung kailangan nating isagawa? Things to do. Just as creation obeyed God's word, we too are called to trust and obey His word. When life feels chaotic, speak His promises over our situation. No? Hindi yung magulo na nga buhay natin, tapos ang pangahawakan pa natin yung kaguluhan sa paligid, at mga reklamo, at iba't iba pa. Pero tayo po, mga mananampalataya, ay mga people of the Word. Tayo po ay dapat nananalig sa mga pangako na isinulat at nasusulat sa salita ng Diyos o sa Biblia. So when life feels chaotic, speak His promises over our situation. No? Ah, kung ikaw ay may pangangailangan,
At ano man iyon, no? Speak mo yung katotohanan. 'Di ba natatandaan po natin si Abram nung iaalay niya si Isaac, ang sagot niya, God will provide. No? Nung tinatanong siya ni Isaac, ang sinasagot ni Abram, God will provide. No? At ganun din ang sa atin, maunawaan natin na kung ang mga halaman sa parang ay hindi pinapabayaan ng Panginoon, kung ang mga ibon ay hindi nagugutom o pinagugutuman ng Diyos, tayo pa kayang kanyang mga anak na hindi na kanyang pababayaan? Hindi po. Matapat ang Diyos, mabuti ang Diyos, at unahin natin siya. Ang sabi, pagka inuna natin ang kanyang kaharian, ang lahat ay idaragdag lang. So, yung situation natin, imbis na murahin natin, imbis na ireklamo natin, imbis na kung ano-ano masabi natin, ang bigkasin natin ay ang mga pangako ng Diyos, ang salita ng Panginoon. Every good gifts comes from above. Every good and perfect gifts comes from above. So, isabihin natin iyon, no? Ano pa yung maaari nating sabihin sa salita ng Diyos? Kung ikaw ay mananampalataya at nananalig sa Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So, yung katotohanan na yon ay banggitin natin sa pananampalataya. Ah, Sabihin natin, Panginoon, kayo ang aking pastol, alam kong hindi niyo ako pagkukulangin. No? So ano ang binabanggit mo? Ang binabanggit mo ngayon ay yung katotohanan ng salita ng Diyos. No? Kung ikaw ay may kasalanan, ang sabi ng salita ng Diyos, no? Kung tayo po, if we confess our sins, no, He is faithful and just to forgive us. Kung tayo po ay nagkasala, nagkamali, ikumpisal natin, ihingi natin ang tawad sa Panginoon, siya ay tapat, sapat, at tayo'y kanyang patatawarin. So yung salita ng Diyos ang ating ina-apply. Kung ikaw ay nanghihina, i-apply mo ang salita ng Diyos na ang Diyos ang nagbibigay kalakasan. Kung ikaw ay napapagod na sa buhay, kung ikaw ay napapagal na sa buhay, kung ikaw ay nawawalang sigla, no? Ang sabi ng Panginoon, "Come to me, all of you who are tired and heavily laden, and I will give you rest." So yung mga promises ng Lord, mga binigkas ng Panginoon, atin pong i-apply. Speak His promises over our situation. So let us think of that. Let us meditate on that. Trust the Word of God in your life. The same Word that created galaxies can bring light into your darkness. The Word of God is powerful. The Word of God is effective. The Word of God is creative. Okay. So, ano susunod natin? Creation reflects God's order and goodness. Pinapakita ng creation na ang Diyos ay Diyos ng order, no? Kaayusan at kabutihan. Maayos, may order, at mabuti ang likha ng Diyos. Sabi ron sa Genesis 1:31, after nung maglikha ng Panginoon ang mga bagay at ng ika-anim na araw, ang sabi niya, God saw all that He had made and it was very good. No? Ano raw ang gawa ng Diyos? Very good. Sabi sa 1 Timothy 4 verse 4, "For everything God created is good."
no? Everything may purpose ang Lord, no? Kahit na yung sabihin natin, kahit ang mga bata na inalaw ng Lord na mabuhay, na para bang ah, sabi ng iba ay special, no? Kung makikita ho natin, may purpose pa rin ang Lord at mabuti pa rin yung purpose ng Lord. Na nabalitaan ko may ginawang pelikula ang mga Pilipino tungkol doon sa mga special child, no? God created good. Everything God created is good. Okay? May purpose, merong dahilan. Mabuti ang nilikha ng Diyos. Yung pa lamang mga kapatid kung yun ang i-meditate mo sa sarili mo, i-meditate mo sa isipan mo, maraming bagay ang maaaring mangyari sa iyo. So, ano ibig sabihin yan? God brings order, no? Kaayusan, nagdala ng kaayusan ng Panginoon. He separate light from darkness, land from sea, day from night. No? Biro ninyo, kung walang kaayusan, di ba? Kahit saan, no? Di ba? Kung walang kaayusan, chaos, ay hindi author yun. Hindi, ang Diyos ay hindi author ng chaos. Okay? Kahit nga sa gawain 'di ba? Kahit sa worship celebration natin, may order, 'di ba? Kasi God is God of order. Creation reflects God's order and goodness. So God brings order, separating light from darkness, land from sea, day from night. Humanity made in His image is the pinnacle of His creation. At tingnan ho natin, di ba? Yung sense of order and sense of goodness, makikita natin yan kahit sa fallen state natin, di ba? Naroon yung pagnanasa nating may ayos ang mga bagay, no, kahit iyan ay sa bahay. Papaano kung walang kaayusan? Kahit sa lipunan, halimbawa, kung walang kaayusan ng lipunan, o yung simple na lamang na traffic, no? Lalo na dito sa Taiwan, nilagyan nila talaga ng system. Ang tawag doon ay order, di ba? Nilagyan nila ng system upang maisaayos ang lahat. Bakit po? Kasi tayo po ay ginawa ayon sa imahe ng Diyos. At yung creative at yung pagkakaroon ng pagnanasa may order ang mga bagay ay naroroon sa innate natin, no? Mayroong pagnanasang maiayos natin ang mga bagay. Sarili nga natin, inaayos natin, di ba? Bago umalis ng bahay, no? Buti kayo, meron pa kayong sinusuklay, no? Inaayos ninyo, yung buhok ninyo, inaayos ninyo, ganun, di ba? Tinitignan, inaayos, ina, pinapakita yung order, di ba? Yan. Okay? Creation reflects God's order and goodness. Ano pa? No? Creation reflects God's order and goodness. Katulad niyan, di ba? Yung gardener carefully arranges plants in rows, ensuring beauty and order. In the same way, God separated light from darkness, land from sea, and filled creation with goodness. Tignan ho natin. Alam niyo ho, sa totoo lang, pagka tinignan natin yung mga pasyalan dito sa Taiwan, bakit maganda? Sasabihin natin, oh, parang pangkaraniwan lang yan sa Pilipinas, ah. Bakit yung mga halaman na yan, gano'n, di ba? Ko-compare natin. Pero bakit natutuwa yung mga tao? Kasi may order, di ba? Kahit nga yung simpleng grassland, di ba? Yun, no? O pinupuntahan, bakit? May order, may kaayusan, at naa-attract tayo doon dahil ang Diyos natin ay Diyos na may order
at may goodness, 'di ba? At yun po ay nagre-reflect ng sino ang Diyos natin. So ito po yung gawin natin, no? When we see a sunlight, meron tayong newborn baby. Ako, malapit na, ilang 15 days na lang makikita na natin yung newborn baby, no? Or even the rhythm of seasons. Ay, pagbago-bago ng season. Nawa ma-remind tayo nito ng God's goodness. No? Kaya dapat nagpa-practice tayo gratitude daily, di ba? Kung merong pagkakataon, sulat natin, ano ba yung magagandang bagay na nakita ko ngayon na dito sa Taiwan, di ba? Kung tayo lalabas at makakapunta sa park na napapaligiran naman ng park ang iba't ibang lugar dito, nakakita pa rin tayo ng mga ibon, di ba? Sa ibang park na mas maayos, may mga isda na tayo makikita, merong mga tikling, no? At iba't iba pa. So, papurihan natin ang Panginoon. Okay? Ano po yung kailangan nating isipin? O i-meditate, think, look at creations around us. It reflects God's goodness, gratitude for His gifts, strengthens faith. No? Kaya kung kayo ay may panahong makagala at gagala kayo, di ba? Pupunta kayo doon sa mga greeneries, bundok, o ano pa man, parang merong bagay sa iyong kalooban na gumagaan. Bakit? Kasi na-strengthen ka that in the beginning, God created. Yan, malinaw yun eh. No? Hindi lamang itong jungle na ginawa ng tao na mga sementadong jungle, kundi yung creation. Kaya napaka-importante ng mga green spaces, 'di ba? At yun, makikita natin dito, no? Na-appreciate natin dito sa Taipei na may mga green spaces na nilikha ang gobyerno, hindi lamang yung mga bahay, tirahan at opisina, kundi space na kung saan makikita natin yung creation. May maliliit, may malalaki. Ang mahalaga, nakikita natin na variety ang nilikha ng Diyos. No? So, look at creation. It will strengthen your faith. Gratitude opens our eyes to God's goodness in creation and in our life. Okay? Yan, no? Siguro tuwan-tuwa yung lola at yung malalapit doon sa baby, nagkakaroon ng gratitude. Bakit? Kasi yung newborn baby means naroon yung miracle ng life. Okay? At tuloy natin. Ano pa makikita natin doon sa simula? God establishes Sabbath rest. Yeah. By the seventh day, God had finished the work he had been doing. So on the seventh day, he rested. God rests not because he is tired, but to set a rhythm for humanity. Para sa atin yon, para ipakita na tayo, part ng living natin, ay pamumuhay natin ay ang pagpapahinga. Di ba? Part ng rhythm natin ay pagpapahinga. Napaka-importante yan, mga kapatid. Hindi ho tayo nilikha ng Diyos na robot. No? Hindi ho tayo nilikha ng Diyos na hindi napapagod. Okay? So, ayan, magandang gabi po, Ate Mayes from Switzerland, no? Nako, ang ganda diyan sa Switzerland. Basta may land maganda, no? Yan. Sige. Sabi rito sa Hebrews 4 verse 9, there remains then a Sabbath rest for the people of God. There remain a Sabbath rest.
Alam niyo si Jesus Christ, siya yung fulfillment ng Sabbath eh. Siya yung merong kakayanan at karapatan na magsabi, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Si Jesus Christ. Si Jesus Christ, siya yung ating Sabat. No? Kaya makikita ho natin sa ating panambahan, no? Pag tayo sumasamba sa Diyos, no? Yung ma-encounter natin siya, mayroong panibagong sigla at lakas tayong mararanasan. May panibagong sigla at lakas tayong mararamdaman, no? Napaka-importante yun, mga kapatid. At dalangin ko sa mga kapatiran natin, no? Yung minsan hindi pinapalabas. Nawa ay maging maging mas maunawain ang inyong mga employer, no? Nawa ay maunawaan nila na kayo man, lalo na yung mga nag-aalaga sa matatanda, no, ay nangangailangan ng kapahingahan. At napaka-importante ito sa ating mga mananampalataya. At kahit sa sino mang tao, no? Okay. True rest is found in Christ. God establishes Sabbath rest. Sabbath is a gift, a reminder of dependence of God, not self. Yung nagtitiwala ka eh, no? Pagkatapos mong magtanim at lahat, magpapahinga ka at alam mo na ang pagpapalago, ang pagpapalaki, ang pagpapala doon sa iyong mga gawa ay sa Panginoon. Napaka-importante yan. Imagine a phone constantly running apps without ever being charged. Eventually, it dies. Di ba? Yung mga cellphone natin, di ba? Kung patuloy yan at walang recharge. So, kailangan natin na magpa-recharge. Magpa-recharge tayo sa Panginoon. Humans are the same without rest. We burn out. God designed Sabbath as a rhythm of renewal. So this is one thing that we should do. Set aside time each week to rest in God. Turn off distractions, spend time in prayer, and enjoy His creation. Sabbath is not laziness, it's trust in God's provision. Maaring ang iba, naku, sayang naman. Sayang naman ang kikitain ko, di ba? Kung ikaw ay may pagkakataon at ikaw ay mayroong desisyon, no? Kasi yung iba wala namang desisyon eh, di ba? Halimbawa, yung sa factory, kung 3 araw kang papasok, 1 araw na day off. So, definitely wala kang desisyon doon sa off mo kung magiging Sunday or Saturday, no? Pero kung ikaw, kapatid, ay may pagkakataong mamili kung ikaw ay mananambahan o maghahanap buhay, kung ikaw ay may pagkakataon, no? Kasi yung iba wala eh. Yung iba ay nag-aalaga sa matanda at walang kapalitan. Pero kung ikaw ay may pagkakataon, manambahan ka. Kung hahabol ka, habol ka lang. Huminga ka, manalangin, magpasalamat, at kung makikita mo yung pastor mong kalbo, mag-ask ka ng prayer, di ba? Mag-ask ka ng di ba? Kasi ano yun eh, regalo sa atin. Ha? Set aside time. Ngayon, sa mga manggagawa, mga ministro, ang ano nila, dahil ang work nila ay mostly ay weekend, so kailangan either Monday or Thursday titigil sila sa gawain ng pagiging ministro. Yan naman ay kailangan ding gawin. Kailangan i-divert nila yung kanilang attention para ano? Para magpanibagong sigla. Napaka-importante yun, no?
So, let us think, let us meditate. Rest is worship. Yung kapag papahinga ay kasama sa iyong pagsamba. Trust God enough to pause and renew your soul in Him. No? Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoon. No? Magtiwala tayo na kayang tugunin ng Diyos ang mga bagay na akala natin mawawala kung tayo magpapahinga o sasamba sa Kanya. Okay? So let us learn and pray. No? Number one, God is sovereign over all things. Ibig sabihin, siya ay makapangyarihan. Siya ay may desisyon sa lahat. Life begins with Him. Ang buhay natin nagsimula sa Kanya at siya ang magsusustain. Ibig sabihin niya, siya ay magsusustento sa atin at magkakaroon ng meaning yung buhay natin. Alam niyo po, huwag kayong magtaka bakit may mga tao na akala natin nasa kanila na ang lahat, napakaganda ng buhay. Bakit? May pera, may maganda itsura, tapos ba't may nagpapakamatay? Bakit? Kasi wala ng meaning yung buhay, wala ng purpose, at iba't iba pang dahilan. No? Kaya napaka-importante na yung pananalig natin nakasalig sa Diyos. His word brings life. Ayan. His word brings life. His creation reflects goodness and His rest brings peace. His word, no? Yung word of God. Alam niyo, kagandahan ngayon, yung word of God, yung Bible, di ba? Pwede mo nang i-play at naririnig mo na, di ba? Pag naririnig mo yung word of God, na-feel ka ng 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 Espiritu ng Diyos na i-strengthen yung faith mo. No? Bakit po? Kasi faith comes by hearing and hearing the word. Okay? So i-play mo lang, no? Kunyari kung ikaw ay naglilinis, 'di ba? Kaysa manood ka ng ibang mga drama, di mag-break ka siguro yung 30 minutes puro word of God, 'di ba? Yung tapos 30 minutes of praise and worship. 'Di ba? Ano yung nangyayari doon? Na-strengthen yung faith mo, nagkakaroon ka ng mas matatag na puso, na isip, nakikita mo na mayroong higher purpose yung buhay mo, at nakikita mo yung o naririnig mo yung mga pangako ng Diyos. Umaangat yung pananampalataya mo. 'Di ba? Praise God for His creative power. Ano yung mga creative power? Ang dami yan mga kapatid, di ba? Nilikha ng Diyos ang lahat. And therefore you are made after God's own image. Binigyan ka rin ng power to create wealth ng Lord, no? To create things. Ano pa yung magagawin natin? Ask Him to help you trust His authority in every area of life. Sabihin mo, Panginoon, tulungan niyo po ako, manalig ako na sa lahat ng area ng buhay ko, sa aking spiritual, sa aking physical, sa aking social life, sa aking finances, sa aking mga anxiety, sa lahat ng ito, pinagkakatiwala ko sa iyo. Kayo ang maghari, kayo no? Kaysa sa yung reklamo, pupunuin natin yung kaisipan natin ng reklamo at ang bibig natin ng reklamo, punuin natin ng mga pangako ng Diyos. Pray for strength to live in His order and rest in His promises. Now remember, God is God of order. At let us rest in His promises. Tingnan natin yung connection nito sa gospel. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Through Him all things were made. Jesus Christ is the eternal Word who created all things. The same Word who spoke creation into existence became flesh, si Jesus, to bring new creation in us. In Christ, we find true life, true goodness, and eternal rest. Ano nakukuha natin kay Jesus Christ? Tunay na buhay. No? Hindi lamang yung buhay na dito, no? Buhay na espiritual, buhay sa pangwalang hanggan. No?
yung tunay na kabutihan na kukuha natin sa Panginoon. Ang Panginoon na nagbibigay at siya rin ang magbibigay ng eternal life. Ah, so, conclusion, yung Genesis 1 is not just about the beginning of the world. It's about the beginning of faith. Ayan. Tumatag nawa yung pananalig at pananampalataya natin sa Diyos. Kung nalikha niya ang lahat ng bagay at napuno niya ng ang lahat ng bagay na mabubuti, walang masasabi talaga natin walang imposible sa Kanya at bawat isa sa atin, no? Bawat isa sa atin, intentional na nilikha niya tayo. Yan. Hindi tayo aksidente, intentional, sinadya, no? Pinagplanuhan. Yan. Kilala tayo ng Diyos. So God is sovereign, He is holy, He is faithful. And then at the same time, the Creator is also the Redeemer, Jesus Christ, the Word made flesh. Life begins with Him, and eternal life is secured through Him. Okay? So, yan lamang po mga kapatid, no? At salamat sa pagsama, no? Ngayon, wala namang nag-message sa akin ng mga prayer request. Siguro general prayer request na lamang ating gagawin. At salamat po sa gabing ito. Salamat at naging maayos ating mga ang ating signal, no? Salamat po. Tayo ngayon ay may kasamang European, no? From Switzerland, si Ate Mayes. Okay, Ate Mayes, God bless po. Patuloy kayong palakasin ng Panginoon. No? Pwede nyo po, sa mga kapatiran, pwede nyo rin pong i-share itong link na ito sa mga mahal natin sa buhay upang palakasin ang pananalig at pananampalataya nila. Sige po, tayo po ay manalangin. Magpasalamat tayo. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala. Akin pong pinapanalangin sa iyo ang bawat isa. I pray, Lord, for Salve, na yung anak niya ay may exam bukas. Iyo nga pong bigyan ng wisdom, ng favor, O Lord. At maalala niya ang kanyang mga inaral, O Diyos. Patuloy din kaming nananalangin para kay nanay na ospital na patuloy po yung kagalingan ay matamo niya, Panginoon, at pag-iingat mo. Maging Panginoon ang mga mahal namin sa buhay na nalalayo sa iyo, kayo ang Diyos na mangusap. Mga mahal na anak namin, Panginoon, ay manumbalik sa iyo at tunay na ma-encounter ang kabutihan ninyo. Panginoon, sa mga hanap buhay, Panginoon, ang mga kapatid naming na ngayon ay for transfer. We pray, Lord, na mas maayos na lugar na kung saan sila makakapag-transfer ng employer, O Lord. At yung desire ng puso po nila ay kayo po ang tumugon. Sa mga takot at pangamba, kayo po ang magbigay ng pag-asa. Sa mga napapagod, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kapahingahan. At patuloy po nawa ang pananalig, pananampalataya namin ay matuon sa iyo. Na pasimula pa, Panginoon, kayo ang pinagmula ng lahat ng mabuting bagay. Lord, salamat po. Salamat po. At tunay nga po na ang Genesis ay hindi lamang pasimula ng mga bagay, kundi pasimula ng aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang mga panalangin, ang mga ah, dasal na hindi mabigkas, kayo po ang tumugon at patatagin niyo po at nawa lumalim sa pananalig at pananampalataya kaming lahat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang gawain sa Sabado sa
Taoyen, at ang gawain, Panginoon, sa Hualien, sa Chungsan, sa Nung'an, sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat, O Diyos, na kayo po ang kumilos sa mga kapatid na gagamitin nyo magbahagi ng salita. Patuloy po na ang banal na Espiritu ang mangusap sa kanila, Panginoon. Panalangin din patuloy sa health ni Ate Maymay. At sa bawat isa, Panginoon, na ingatan niyo po mula lalo na dito sa ah, cold weather ngayon na narito sa Taiwan. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Maingat pong ibabalik sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat, no? Okay, salamat po Ate Isabel. No? Salamat at salamat sa pagsama. Nawa ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, no? Maaari niyong ibahagi rin ang video na ito sa mga kakilala natin, no? Tayo po ay dadako sa series, no, ng book of Genesis, no? Sa atin namang Sunday service sa Taipei, ang ating pinag-aaralan ay Rediscovering the Church. No? Ano nga ba yung church? Ano ba yon, no? Yung mga tanong doon. And sa mga outreaches, ang atin pong pinag-aaralan ay patungkol sa pananalig at pananampalataya. So, yun po. Magandang gabi po sa atin lahat. Samahan kayo ng Panginoon. Ingatan, patatagin. Amen and amen.